Umakyat na sa 18 ang bilang ng mga nasawi sa Mindanao dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Inday at pinalakas na habagat, habang 14 na katao ang nananatiling nawawala. Tuloy-tuloy naman ang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad mula sa paghahatid ng tulong hanggang sa pagpapalakas ng rescue at relief operations. Yan ang ulat ni Floyd Brenz. Patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Inday at pinalakas na habagat, mula sa relief operations hanggang sa paghahanda sa mga lugar na nasa panganib ng pagbaha at landslide. Puspusan ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga apektadong komunidad. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, nasa 115,000 na pamilya ang naapektuhan sa iba't ibang rehiyon, habang libo-libong residente ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center at sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Patuloy ding minomonitor ng pamahalaan ng sitwasyon sa mga lugar na apektado. Lahat po ng mga ito ay minomonitor ng DSWD at meron din pong mga activated na mga evacuation centers or open evacuation centers kung saan nga po nasa mahigit 3,700 na pamilya o mahigit 14,000 na katao ang pansamantala ay naninirahan sa 113 na evacuation centers. Gayun din po, nasa mahigit 7,600 na pamilya o nasa mahigit 34,000 na katao ang pansamantala naman po ay naninirahan sa tirahan ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan dyan po sa Region 6, Region 12 at sa BARC. Bukod sa mga food packs at ready-to-eat meals, tiniyak din ng DSWD ang pagbibigay ng burial assistance at psychosocial support sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide. Samantala, sinabi ng Office of Civil Defense na nakahanda na rin ang mga tauhan at kagamitan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection para suportahan ang mga lokal na pamahalan sa rescue at relief operations. Tuloy-tuloy po kami sa aming pag-coordinate and pagbibigay resources, no, lalo na yung mga nangangailangan ng additional manpower and transportation requirements from the armed forces, galing sa ating Coast Guard, sa PNP and ating Bureau of Fire Protection. Samantala, patuloy pa rin ang koordinasyon ng ibang mga government agencies para umagapay sa mga kababayan nating naapektuhan ng Bagyong Inday at habagat. Floyd Brenz para sa Bayan.